Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Pakingitian nga po muna natin ang ating mga katabi. Tunay nga po na nakakagalak po sa ating puso at sa kalooban ng Panginoon na tayo po muling nagkasama-sama upang makapag-aral at makarinig ng kanyang banal na salita. Upang siya'y maluwalhati, madakila at mapasalamatan at upang maitaas siya sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. May katanungan lamang po ako. Sino po ba dito yung dumaranas ng mga pagsubok o malalaking suliranin sa kanilang buhay? Sino po ba dito yung patuloy na lumalaban sa kanilang mga nararanasang sitwasyon sa kanilang buhay ngayon? Sino po ba dito yung nawawala ng pag-asa o gusto nang sumuko dahil sa kabigatan na kanilang pinagdadaanan? At yan po ang ating tatalakayin sa umagang ito. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay pumikit at manalangin sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Ang naming Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kitang niluluwalhati, dinadakila, at tinataas sa aming mga buhay. At patuloy ka po namin pinapasalamatan sa lahat ng kabutihan mo na patuloy mo iginagawad sa bawat isa. Lord, dalangin ko lamang po sa mga makikinig at manunood ng iyo na inahayag ko ng iyong na banal mong salita. Dalangin ko lamang po na abutin mo ang kanilang mga buhay. Patuloy mo po silang palakasin, spiritually, physically, mentally, and emotionally. At bigyan niyo po sila ng pusong handang makinig at magpaturo. At ito'y upang maisapamuhay lamang nila at maging daluyan ng kanilang mga pagpapala. At sa iyo pong abang lingkod na gagamitin sa aking pong buhay, Panginoon. Lord, batid mo po na wala akong kakayanan. Batid mo po na wala po akong kaalaman tungkol sa ganitong gawain. Batid mo po na mahina lamang ako, Panginoon. Patuloy mo po ako, Lord. Lukupin ang iyong kapangyarihan. Patuloy mo akong bigyan ng lakas. Anoint me, Panginoon, dahil wala po ako. Hindi ko po kayang gawin ang lahat kung wala ang pagsama mo sa aking buhay. Panginoon, ang iyong mga labi ay maging labi ko. Ang iyong puso ay maging puso ko. Ang iyong isip ay maging isipan ko. At ang tanging maihayag ko lamang, Panginoon, ay iyong banal na salita sa umagang ito. At patuloy ko, Panginoon, hinihiling na ako'y patuloy pakasamahan. Patuloy ko kami pakasamahan ng iyong presensya at presensya ng banal na Espiritu sa aming gawain ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis at dakilang pangalan ni Jesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan niya po muna natin ang ating Panginoon. Pinagpala po ba ang lahat? Napakahina po para sa Panginoon. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Praise God. Sa umaga po ito, ang ating pong tatalakayin, it's all about struggle. Sa buhay po natin, sakibat na po natin ang mga suliranin. Na minsan kapag dumarating po ito sa ating buhay, halos parang pasanan natin ang mundo, pasanan natin ang daigdig. Hindi natin alam kung anong gagawin natin, masolusyonan lamang ito. At isa nga po sa mga halimbawa ng ating mga suliranin, lalo na po sa ating mga Pilipino, ay yung tungkol sa pera. Andun po yung minangungutang, lalo na yung sa mga 5-6 po, madaling makautang doon, ngunit hindi po alam na pag ibinalik, mas doble pa doon sa inutang natin. Meron din po tumatakbo sa pawn shop,
sa pawn shop upang magsangla. Ngunit sa salita ng Panginoon, meron pong nalalathala dito na kung ano ang magiging kaugalian natin kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok. At sa bawat buhay po ng mananampalataya, hindi po tayo exempted na makaranas ng mga pagsubok. Lahat po ito ay nararanasan ng mga tao dito sa ibabaw, sa mundong ibabaw. Ang magandang assurance lamang po natin, ang Diyos nga ay tapat at magtatagumpay po tayo sa lahat ng ating pinagdadaanan. Tayo nga po ay makibukas sa 1 Corinthians 10:13. Sabi po dito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Sinasabi po dito na wala pong pagsubok na ibinigay ang Panginoon sa atin na hindi nararanasan ng iba. Hindi po tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon ng higit sa ating makakayanan. Sa halip, bibigyan niya po tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Mga kapatid, huwag po nating isipin na tayo lamang ang nakakaranas ng mga pagsubok. Lahat po tayo nakakaranas nito. At ito'y mapagtatagumpayan lamang natin dahil alam natin kasama natin ang Diyos sa bawat ating pinagdadaanan o mga pagsubok sa buhay. At ang teksto pong ito ay pinamagatan kong overcoming life's struggles. Struggles. Ano nga po ba yung struggles? Struggle means it is the God-given way to strengthen us, to mold godly character, to succeed in life, and above all, to know the importance of the Lord in our life. Sinasabi po dito na ang struggle ay ibinigay na sa atin ng Panginoon upang tayo ay palakasin, mahulma yung mga pag-uugali nating maka-Diyos, magtagumpay tayo sa ating buhay. At higit sa lahat, malaman natin kung ano ang kahalagahan ng Diyos sa bawat isa. Mga kapatid, pansin niyo po ba? Kapag wala po tayong problema, hindi po natin naaalala ang Panginoon. Isang na dumadaan niya po ang maghapon, na wala man lang tayong pasasalamat sa Kanya. Ayun, matutulog na naman lang tayo, gigising na naman lang tayo sa umaga. Ni isang thank you, Lord. Wala man lang marinig ang Panginoon sa atin. Wala man lang tayong nagagawang pangungusap sa Kanya. Pero kapag andyan na po yung problema, andyan lamang po natin siya maaalala. At ito po yung nakakalungkot para sa Panginoon. Para lang din po sa ating mga tao, lalo na po sa ating mga OFW. Di ba po, nalulungkot tayo o sumasama yung loob natin kapag kinakamusta lamang tayo? Kapag nandiyan na, araw na ng sahod. Na, kumusta? Ate, kuya, kumusta? Wala na kaming alawan. Di ba po? Kaya minsan pa, yung kaibigan mo nga siya, in real life, maging sa Facebook. Pero hindi mo po siya maramdaman. Pero biglang mag-chat sa iyo. Friend, or kumpare, kumusta ka na? Tapos pag nireplyan natin ang kasunod, yung pala, mangungutang lang. Napakasakit po sa atin, no? Nakakasama po ng loob, nakakalungkot, na naaalala lang tayo kapag may mga pangangailangan sila. Na yung nireaction niya po nila sa mga post natin, hindi natin makita. Amen po ba? At ganoon din, at minsan kapag nag-chat sila, hindi na natin sila sinisin, o kaya ini-ignore na natin sila para hindi tayo makontak. Ngunit sa Panginoon, ang kabutihan po ng Panginoon sa atin, ni minsan hindi po niya yung ginawa sa atin. Ni minsan hindi niya po tayo in-ignore. At mas yun nga po ang kagalakan sa Panginoon na tayo lumalapit sa Kanya tuwing tayo dumadaan sa pagsubok.
Isang kagalakan po ito sa Panginoon. Kaya nga po binigay sa atin ang pagsubok upang tayo kanyang abutin at upang tayo ay lalong mapalapit sa kanya. Amen po ba? Next po natin ay manifestation of struggle. Paano nga po ba natin nararanasan ang mga pagsubok? Paano po natin nararamdaman na may pagsubok na tayo sa ating buhay? Number 1, stress or depressed. Number 2, worries. Number 3, doubt. Number 4, hopelessness. And number 5, irritable. Mga kapatid, hindi lamang po ito ang nararanasan ng ibang tao. Dahil sa sobra pong bigat ng kanilang pinagdadaanan, sa sobra nilang pag-iisip kung paano ito masolusyonan, andun po yung nawawala na po sa katinuan. Yung pong nababaliw, meron din pong nalululong sa masamang bisyo dahil ang akala nila, ito yung kaparaanan para matakasan nila yung kanilang pinagdadaanan. At lalo na po kapag financial problem, ang pagsubok na pinagdadaanan nila, andun po yung may natututong magnakaw. At ang mas nakakalungkot po, meron pong dumamahan po sa pagpapakamatay. Ito po yung mga nararanasan na wala po sa kanila ang Diyos. Marahil kilala nila ang Diyos, pero hindi nila ina-acknowledge sa kanilang buhay. Sila'y nananahan lamang sa kanilang kakayanan, sa kanilang kaisipan. Kaya pag dumating po ang mga pagsubok, wala pong wisdom. Andun, na kapag sila ay nanghina, nasabi nila na hindi na nila kaya, ayun na po yung nangyayari sa kanila. Nakapokus na po sila sa negatibong pananaw. Alam na po naman natin na kapag na-focus tayo sa negatibong pananaw, yung mga problema natin ay mas lalong magiging problema. Amen po ba? Unlike po sa ating mga Kristiyano, na kapag dumarating ang pagsubok, hindi po makita sa atin na may mga problema tayo. Minsan na kapag dumaraan na tayo sa mga malalaking pagsubok, may makakapansin pa sa'yo. Ang blooming mo naman, sana all fresh. Ang ganda mo naman, ang pogi mo naman, sana all. At sana all, nakakangiti kahit may mga problema. Yun po yung nasasabi natin dahil alam natin, yes, ito po yung nangyayari sa atin kapag may Diyos na tayo. Dahil alam natin na sa bawat pagsubok natin, meron na po tayong kaagapay. May magbibigay na sa atin ng lakas at mga solusyon paano natin ito mapagtatagumpayan. Nakapokus na po tayo sa mga positibong pananaw. Na alam natin na ang positibong pananaw ay magiging isang pagpapala kapag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok. Tandaan po natin, negative thinking is worthless, but positive thinking is a blessing. Isa pa mga kapatid, kapag tayo po ay may mga suliranin sa ating buhay o mga pinagdadaanan at mga pagpapalang natatanggap sa Panginoon, huwag po natin itong ikumpara sa iba. Dahil sa pagkukumpara po natin doon, nag-uumpisa na nagkakaroon tayo ng selos, inggit, pagtagalit, at pagkamuhi sa ating kapwa. Mga kapatid, ang Panginoon po ay binigyan tayo ng sariling sitwasyon. At sa bawat sitwasyon na yon, may kanya-kanya din po tayong pagpapalang natatanggap. At sabi nga po, maggalak kayo kapag kayo ay may mga pagsubok na pinagdadaanan dahil matapos po natin itong malampasan, ay tatanggap tayo ng mga pagpapalang nagmumula lamang sa Diyos. Amen po ba? Kaya tandaan po natin mga kapatid, don't compare our situations to others and the blessings that God gave it to us. Amen po ba? Dako naman po tayo ngayon sa
Ano nga po ba yung sinasabing struggles? Ang struggles po ay, number 1, inevitable. Number 2, unpredictable. And number 3, mimikan. Sinasabi po natin na ang pagsubok ay hindi natin maiiwasan. Hindi natin malalaman kung kailan ito darating. Hindi po darating kung saan sa lahat. Hindi po natin malalaman kung kailan ito darating sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Marahil sa relasyon mo sa iyong pamilya, relasyon mo sa iyong kaibigan, relasyon mo sa iyong mga kapwa manggagawa, at kahit saan pa man po. Ngunit napakakatandaan po natin, there's a God. Na may Panginoon po tayo, na siya nagbibigay, nasabi po sa Psalm 145:40, siya'y tumutulong sa lahat ng may suliranin, at sa pagkalugmok at panghihina ay kanyang hahanguin. Tandaan din po natin mga kapatid, remember the words of God. Dahil ang salita po ng Panginoon ay siya magiging sandata natin sa lahat ng unos sa ating buhay. Next naman po ay, meron lamang po akong mga Bible character na nakaranas po ng mga pagsubok. Unahin ko na po si Job. Si Job po ay makikilala natin na isang mayaman, pinagpala. Pinagpala ng kayamanan dito sa mundong ibabaw, pinagpala ng maraming anak. Ngunit dumating po ang isang pagkakataon na siya sinubok ni Satan na pinahintulutan ng Diyos na gawin kay Job. Sinubok po si Job, andun po yung namatay yung kanyang mga anak, andun po yung nawala yung kanyang mga kayamanan, namatay lahat ng kanyang hayop na alaga, at nagkaroon po siya ng sakit sa balat na nakakadiri. Ngunit hindi po nagpatinag si Job. Nagpatuloy po siya sa pananampalataya sa Panginoon dahil alam niya na hindi lamang mga may makakasalanan ang nakakaranas ng pagsubok, maging ang mga taong mabubuti. Dahil doon po sinusubok yung faithful natin sa Panginoon, yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya patuloy po na binigyan muli ng pagpapala si Job dahil sa kanyang pananampalataya. Yung mga kayamanan po na nawala sa kanya, ibinalik po ito ng Panginoon ng doble pa. At sa maging mga anak, siya po ay pinagpala muli, nagkaanak po muli siya, at nagkaroon po siya ng mahabang buhay. Pangalawa po, si Paul. Si Paul po ay makikilala natin na isang mamamatay Kristiyano. Isang terorista. Ngunit, isang araw nung papunta po siya sa Damasco, may isang liwanag na nagpakita sa kanya. At doon po ay nabulag siya. At sa pangyayari pong iyon, doon po nabago si Paul. Na yung Paul na dating mamamatay Kristiyano, ngayon po siya na po yung naghahayag ng salita ng Diyos. At pagkatapos po noon, doon po nag-umpisa yung mga pagsubok ni Paul. Andun po yung pinersecute siya. Makita po natin sa Acts 12 verse 1, Acts 5 verse 21 to 27 and 36. Andun po yung kinaladkad siya, andun po yung binubog siya, andun po yung tinalikala siya, at doon po na kinulong din po siya. Ngunit hindi po nagpatinag din si Paul. Andun patuloy na nampalataya sa Panginoon at kaya doon po ay patuloy siyang kinalugdan at nanahan po siya sa Roma ng 2 taon at doon po ay malaya siyang nakakapaghayag ng banal na salita ng Panginoon. Number 3, David po. Si David po ay makikilala natin siya po ang tumalo kay Goliath. Si David ay isang batang pastol na walang kakayanan, wala pong alam tungkol sa mga labanan, ngunit natalo po niya ang isang Goliath, isang malaking Goliath at isang magaling na
hawa ng mga Palestine. At doon po, nung natalo niya po si Gulayat, doon po nag-umpisa, nagkaroon ng inggit sa kanya si Saul. Dahil nung pagbalik nila sa Jerusalem, andun po yung sa bawat bayan may nagkakantahan, mga babae sumasayaw at ang kanta nila, si Saul ay pumatay ng libo-libo, ngunit si David ay pumatay ng 10,000. At doon po nag-umpisa na mainggit sa kanya si Saul at maraming beses po niyang binalak na ipapatay si David. Nagkaroon din po siya ng mga pagsubok nung siya po'y gumawa ng lihim na kasalanan sa Panginoon. Andun po yung pinapatay niya ang Heteo si Urias at inago pa ang asawa si Bathsheba. Kaya nagalit sa kanyang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, dahil sa kasalanan mong ginawa, ikay parurusahan ko ng hayag sa mga tao. Andun po na sinabi ng Panginoon na pag-aaway-awayin ko ang iyong kamag-anakan at ang iyong asawa ibibigay ko sa iba at pasisipingan kahit katanghali ang tapat. At doon po ay inamin po naman ni David na siya'y nagkasala sa Panginoon at kaya patuloy po siyang kinalugdan ng Lord. At sabi po sa Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be frightened or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa, sapagkat ako si Yahweh, kasama mo saan ka man magpunta. Next naman po natin ay realities over struggle, o ang katotohanan sa ating mga pagsubok. Number 1 po ay God is in control. Sabi po sa Ephesians 1:11, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Ang Diyos po ang gumagawa ng lahat ng bagay ng naayon sa kanyang kalooban. Alam po ng Diyos kung ano yung mga bagay-bagay sa iyo. Alam po ng Diyos yung mga bagay-bagay na sa akin. Dito po sa lahat, dito po sa mundong ibabaw. Alam po ng Diyos kung ano po yung maaaring mangyari sa atin at kung ano po kahihinatnan ng ating buhay. Pangalawa po ay God promises deliverance or paglaya. Sabi po sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Sinasabi po dito na tayo po ay pinalaya na ni Kristo. Kaya magpakatatag po tayo at huwag na pumanumbalik pa o magpaalipin pang muli. Ang Kristo Jesus nga po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang ating mga kasalanan at upang tayo ay palayain. At tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. Hindi po binigyan tayo ng kalayaan upang magawa po muli natin yung mga selfish desire o magpaalipin muli sa makamundo. Ito po ay binigyan po tayo ng kalayaan upang magawa po natin kung anong kalooban ng Panginoon para po sa hinahangad nating buhay na walang hanggan. God promises from blessing. Philippians 4:19. In the same God who takes care of me, He will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Sinasabi po dito na buhat sa kayamanan ng Diyos na di maubos-ubos, ibibigay po ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan sa pangalan ni Kristo Jesus. We can trust that God will always meet our needs. Whatever we need in this earth, He will always supply. Maaaring hindi man po natin ito nakukuha, hindi po natin nakukuha agad-agad, ngunit ibinibigay naman po ito ng Panginoon sa tamang pagkakataon.
o hindi naman po ito binibigay sa atin dahil alam ng Panginoon kung ano po yung kalooban niya para sa atin. Na hindi po lahat ng hinihiling natin ay nararapat para sa ating buhay. Amen po ba? Dadako naman po. Sunod po ay number 3, God will never leave us. And number 4, God will never forsake us. Sabi po sa Deuteronomy 31 verse 8, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Sabi po, si Yahweh nga po ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya. Hindi niya tayo bibiguin, hindi pababayaan man. Kaya huwag po tayong matakot upang hinaan ang loob. Talisikin niya po natin ang ating mga sarili. Kailan nga po ba tayo pinabayaan ng Panginoon? Kailan nga po ba hindi niya prinubide lahat ng pangangailangan natin? O kailan po ba tayo iniwan ng Lord sa ating buhay? Minsan hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Na kahit nandun tayo, naluluklok tayo dun sa kasalanan. Naluluklok tayo dun sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Pero patuloy po niya, andun po yung pagsama niya sa atin. At tulad nga po ngayon, nasa kabila ng mga pinagagawa natin, dito po tayo ngayon. Tulad ko, andito po ako ngayon sa harapan niyo. Naghahayag ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Next naman po natin ay purposes of struggles. Number 1 po ay to purify faith. Yung magkaroon po tayo ng busilak na pananampalataya. Yung malinis na pananampalataya sa Panginoon. Yung magkaroon tayo ng dalisay na pananampalataya. Yung may puso tayong dalisay para sa Panginoon. Next po, to develop good character. Yung mahulma po yung ating pag-uugali. Wala po sa kasamaan ng ating pag-uugali. Eventually, nababago po ito paunti-unti sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan. Number 3 po, to develop maturity. Yung ma-develop po yung kaisipan natin na magkaroon po tayo ng malawak na kaisipan sa lahat ng bagay na mas mauunawaan natin kung bakit nangyayari ito sa ating buhay. Na mas nauunawaan natin na mahalaga pala po, unahin natin yung kapakanan ng iba kaysa kapakanan natin. Number 4, to display God's power. Yung maipakita po natin kapangyarihan ng Panginoon. Na sa bawat pagsubok natin, ang doon lagi dinudulog natin lagi sa Kanya. Na siya ang mas higit na may kakayanan upang mapagtagumpayan natin ang ating mga pagsubok. Na siya ang higit na magbibigay lakas sa atin sa bawat araw-araw nating pamumuhay. Na siya ang mas higit na nagbibigay sa atin ng kaalaman. At number 5 po, to fulfill His purposes in our life. Yung matupad po niya ang layunin sa ating buhay. Yung matupad niya po na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sunod po ay how to overcome the struggle. Paano nga po ba natin mapapagtagumpayan ng ating mga pagsubok? Number 1, focus on God. Sabi po sa 2 Timothy 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Sapagkat susuriin po ng Diyos kung anong uri po tayo ng mananampalataya. Ang mananampalataya na hindi binibigyang halaga po ang salita ng Diyos ay mapapahiya pagdating ng paghuhukom. Kaya ang masigasig po na pag-aaral ng salita ng Diyos ay mahalaga. Kung hindi natin susundin ang kanyang mga kautusan,
tayo po ay mapapalayo sa Diyos at sa ating totoong hinahangad sa ating buhay. Number 2 po, surrenders to God. Isuko po natin sa Panginoon ang lahat ng ating pinagdadaanan. Lahat ng ating sakit na nararamdaman, ang lahat ng ating kabigatan na dala-dala sa ating buhay. Dahil siya lamang ang higit na may makapangyarihan na nagbibigay sa atin ng kalakasan upang masolusyonan ang bawat unos na dumadating sa ating buhay. Number 3, worship Him. Sabi po sa Luke 4 verse 8, Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve Him only." Bakit nga po ba natin kailangan na sambahin ang Panginoon? Kailangan po natin sambahin ang Panginoon dahil tayo po ay pinagpala na meron po tayong Kristo Jesus sa ating buhay. Tayo po ay pinagpala ng spiritual na pagpapala. Tayo po ay pinagpala dahil tayo po ay pinili. Pinili ng Panginoon upang siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan lamang. Kaya po para po sa mga first-timer, pakisabi po sa ating sarili, mapalad ako. Mapalad po hindi po malapad. Baka sabihin nyo naman po si Pastora mo panakit. Sinasabi po natin na tayo ay mapalad. Malapad na po ang aking masasabi. Tayo po ay mapalad. Bakit po? Dahil marami po ang nauuhaw. Marami po ang nagugutom sa salita ng Diyos. Ngunit tayo po ay nandito. Andito po tayo na nakakarinig at nakakapag-aral ng kanyang banal na salita. Amen po ba? Dahil tulad po sa lugar namin, wala pong Jesus is Lord. Wala po, marami pong tao sa amin ang naghahangad na makasamba, makarinig ng salita ng Diyos. Ngunit wala po. Ilang bundok pa po ang tatawirin, ilang ilog pa po bago po doon sa lugar namin makarating ng bayan. Kaya tunay po na napakapalad po natin na tayo po ay nakakarinig ngayon ng salita ng Panginoon, na nakapagbibigay ng kaalaman sa atin, na nakapagbibigay ng wisdom paano natin masusolusyonan yung bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen po ba? Sunod naman po natin tatalakayin ay hold on the promises of God upang hawakan po natin ang pangako ng Diyos. Sabi po sa Isaiah 41 verse 13, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Promises of God. Tandaan po natin sa ating buhay, marami po tayong suliranin. Ngunit ang ganda po sa salita ng Panginoon, marami din po siyang pangako. Ayon nga po sa isang mag-aaral, may 7,000 pangako po ang Panginoon na sinulat sa kanyang kasulatan. At sa atin nga pong pinag-aralan ngayon, kung meron po kayong isang dapat tandaan, ano po? God will never leave us. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nakikinig lagi sa atin. Lagi niya po tayong pinagmamasdan. At hindi niya kinakalimutan ang mga taong may takot sa Kanya. Kaya ito po isang bagay na ating pakakatandaan sa ating buhay. Yung Diyos na dakila, yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos na tapat ay hindi tayo iiwan magpakailanman. Sunod po natin ay number 5, never give up. Sabi po sa Galatians 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Minsan po, marami po tayong mga pagsubok. Akala natin, hindi na natin masusolusyonan. Sinasabi po natin minsan na lahat ng sumusuko ay hindi mananalo. Minsan, sinukuan na natin ang isang laban.
Ngunit hindi po natin, hindi po pala natin alam malapit na po pala yun sa tagumpay. Madali lamang natin kalimutan ang ating mga pangarap sa isang pagsubok lamang. Sinubok ka ng isang pagsubok, nadapa ka. Bumangon ka, lumaban ka. Marahil, mahirap kong iisipin, napaka-imposible. Ngunit sa Panginoon, yung magiging imposible, yung imposible natin, magiging posible. Sabi po nga sa James verse 1:12, "This is the one who persevere under that trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him." Ang gantimpala po ng buhay ay katulad po ng gantimpala na ibinibigay sa mga atleta. Tingnan po natin sa 1 Corinto 9 verse 25. Sinasabi po dito na ang bawat atleta ay sinasanay para magkaroon ng tagumpay. Ngunit ang nais po natin ay ang tagumpay sa buhay na walang hanggan. Ang gantimpala ng buhay ng Diyos sa mundo ay ang gantimpala ng Diyos ay hindi kaluwalhatian at karangalan dito sa mundo. Ngunit ang gantimpala ng buhay ay walang hanggan kasama ng Diyos magpakailanman. Ano nga po ba yung paraan upang marating natin ang katagumpayan natin sa Panginoon? Ang kaparaanan po ay sa pamamagitan na mahalin po natin ang Diyos. Bigyan po natin ng importansya sa ating buhay ang Panginoon. At maging matapat lamang po tayo sa bawat, nasa ilaliman tayo ng mga suliranin upang subok. Sunod po natin ay, natatalakayin ay, the results overcoming the struggle. O yung magiging resulta natin matapos natin mapagtagumpayan yung ating mga pagsubok. Number 1, great testimony. Great testimony, ito po ang ating pong testimony ay ang susi po na maaaring makapagbukas sa isang tao na nananatili pong nakakulong doon sa kanyang nakaraan na hindi po makalaya-laya. And ang testimony po natin, a great testimony ay tayo ay maging isang channel of blessing sa ibang tao. Sunod po natin ay glorifies God. Yung maluwalhati po natin ang Panginoon. Kapag pagtagumpayan po natin ang ating pagsubok, isang malaking kaluwalhatian po ito sa Panginoon. Isa po itong karangalan para sa Kanya dahil we consider that God is with us, na hindi niya po tayo pababayaan. Pangatlo po, victory in life. O yung katagumpayan po natin sa ating buhay. Sinasabi po natin na kapag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, tayo po ay nagkakaroon ng katagumpayan. Kaya nga po ang tawag sa atin ay victorious children of God. Sunod po ay complete joy and peace. Ano nga po ba yung kinaibahan ng joy sa happiness? Ang happiness po ay nararamdaman lamang natin yan kapag nakakamit na natin yung mga bagay dito sa mundong ibabaw. Ngunit ang joy, ito po yung nakakamit natin dahil alam natin na yung mga kasiyahan natin sa buhay ay tunay na nanggagaling sa Panginoon. Nararamdaman natin ang hindi lamang pagmadalian, kundi ito po ay panghabang buhay na dala-dala natin sa ating pagkatao. Sunod po ay build personal strength. Nagkakaroon po tayo ng unique strength upang
upang malampasan ang mga susunod na pagsubok sa ating buhay. At sabi po sa Corinthians 15 verse 57, "But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ." Patuloy po tayo magbigay ng pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng katagumpayan na binibigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Ngayon naman po ay dadako tayo sa conclusion. Whatever challenges or difficulty you are going through, know that you have the ability to manage or transform your life. You have the courage, energy, strength, flexibility, and perseverance to do what is needed to make the change that you seek and desire. You are capable of surmounting the most difficult steps and obstacles as you transform your life and achieve even greater goals. Maybe today is hard, tomorrow will be the harder, but the day after tomorrow will be your greatest day. Never ever give up. God is with us, and God loves us, and God bless everyone. Tinatawagan ko po ang music team. At bago po tayo umawit sa ating Panginoon, bibigyan ko po kayo, kapatid, ng konting oras. Siyasatin po natin ang ating mga sagot. At sa pagtayo niyo po, dalhin po natin ang ating mga kabigatan sa ating buhay. Damhin po natin kung ano yung mga sakit na nararanasan natin ngayon sa araw na ito. Yung mga mabibigat natin pinagdadaanan. Sabay po ng ating pag-awit sa Panginoon, idulog po natin ito sa Panginoon. Sa aking kahilan, sa aking karanasan, sa aking isip, ay tayong gawin. Sa aking minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, kaya mong gawin. Bawat araw ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa mga kapatid, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible.
walang imposible sa'yo. Minsan pa walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon, ang kapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad. Wala nang papalay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, ang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Isang paawitin po natin ito sa isang mahinang ibig para sa Panginoon. Gawin po natin itong panalangin. Mga kapatid, sa pagtugtog po ng ating instrument, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na maidulog ang inyong pansariling panalangin para sa Kanya. Marahil ngayon, isa ka sa nakakaranas ng mabibigat ng mga suliranin. Marahil ngayon, inapapagod ka na sa iyong buhay dahil hindi mo alam kung hanggang kailan mo ba ito mararanasan. Hanggang kailan mo dadalhin yung sakit at hirap sa iyong buhay. Marahil ngayon, hindi ka pa rin nakakalaya. Kung gusto mo na makalaya sa nakaraan mo, ngunit hindi mo mainakbang yung mga paa mo. Hindi mo alam kung paano ito magagawa. Marahil gusto mo na makalaya sa iyong pagkakautang. Hanggang ngayon, yung sakit na nararamdaman mo, wala kang magawa. Ngayon na mga kapatid, ang pagkakataon upang itulong mo ito sa Panginoon. Lord, batid mo po kung ano yung panalangin ng aking mga kapatid. Batid mo po, Panginoon, kung ano yung kabigatan sa kanilang buhay. Batid mo po kung ano yung sakit na nararanasan nila sa mga oras na ito. Lord, patuloy mo pong ipuin ang kanilang mga puso. Patuloy mo po silang bigyan ng kasagutan sa kanilang mga pagkikirap. Bigyan ng kalunasan yung bawat sakit na kanilang nararamdaman. Physically man po, emotional, Panginoon. Panginoon, ikaw lamang ang Diyos na makapagbibigay kasagutan sa lahat ng aming daing sa aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na sa iyo nga po'y walang imposible. Na sa iyo nga po'y walang mahirap, O Lord. Na ikaw nga ang Diyos na walang katulad sa aming buhay. Na ikaw nga ang Diyos na Abraham, na Isaac,
Diyos ang nagbago sa aming mga buhay. Na ikaw lamang ang Diyos na dapat maitaas, maitanghal, at maawitan sa aming mga buhay. Kaya minsan pa mga kapatid, minsan pa po natin awitan ng Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, walang katulad. Wala nang papatay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Mga kapatid, bago po matapos ang katuruan ng Panginoon sa araw na ito, meron lamang po akong nais ibahagi sa inyo ang aking pong buhay. Ako po ay isang makasalanan na binago ng Diyos. Simula po nung naghiwalay kami ng tatay ng mga anak ko, andun po, pumasok po ako sa isang maling relasyon. Pumasok po ako, naging isang mistress po ako. Umuwi po siya sa amin nun sa Bicol. Yung lalaking, hindi naman po dapat na maging na relasyon. At ako po at pagkaluwas po niya, lumuwas po siya sa Manila. Ako na din po ay sumunod. Ako po ay sabi ko po sa aking mga magulang, pupunta po ako ng Laguna. Dahil dun po, sabi ko po gusto kong magtrabaho. Pagpunta ko po doon, dumating po ako sa turbina 6:00 na lang hapon. Mangiyak-iyak na po ako dahil dahil ang totoo po kasi, sabi ko po sa magulang, pupunta ako sa aking kaibigan, sa aking kaklase. Na doon po ako titira habang naghahanap po ako ng trabaho. Ngunit ang totoo po niyan, wala po talaga akong pupuntahan sa Laguna. Andun na po ako sa Balibago, Santa Rosa. Andun na po, nangiyak-iyak na po ako dahil tinatanong ko po sa sarili ko, ano ba ang ginagawa ko sa sarili ko? Andun po yung gabi na po, 6:00 na, wala akong matutulugan. Hindi ko alam kung saan ako titira. Ngunit isa pong babae na pagtanungan ko sa magtitinda po ng prutas. Doon po niya ako pinatulog sa kanya pong bangketa sa tindahan po ng prutas. At kinabukasan niya ako po ay lumuwas ng katotohanan ay ako po ay buntis na ng 5 buwan. Doon po sa taong hindi naman karapat dapat na maging relasyon. Sabi ng Panginoon, diyan ka mag-iisa ka. At simula po noon, doon po nagdalang tao po ako. Hanggang sa panganak po ako, doon po, mag-isa lamang ako. Patuloy po ako hanggang sa mga anak na po ako. Wala po akong kasama. Nagtitinda pa rin po ako. Pumunta lamang po ako sa paanakan ng mga oras na talaga sumasakit na po yung tiyan ko. Andun po pinag-isa ako ng Panginoon. Kung tao sa paanakan ako mag-isa na wala po akong matawag na masakit na po yung tiyan ko. Ako lamang po mag-isa. Dahil yung po yung
lalaki na naging kalipin ko po. Nasa Batangas po siya noon. At wala pa po siyang time para mapuntahan ako. Kaya po, ayun, mag-isa po ako ng anak. Ngunit dumating naman po siya ng 2:00 na po ng madaling araw. At yung may-ari po ng tindahan, dumating din po yun na nakapanganak na ako. Ngunit, nung makapanganak na po ako, doon pa po, lumabas yung masama kong pag-uugali. Hindi ko po kinonsider na hindi po ako pinabayaan ng Panginoon ng araw na yun. Na doon po, nung mga anak ako, dinala po nung lalaki yung anak namin sa kanyang ina sa Bulacan. Dahil sabi ko po, magtatrabaho na ako. Dahil kailangan na po ng 2 anak ng suporta sa kanila. Dinala po nila doon at ako po nagtatrabaho, ako po nag-a-apply na. Yung bata po noon ay mag-iisang taon na po. Mag-a-apply po ako kasi sabi ko, kailangan na. Ngunit sa pag-a-apply ko, may tabado po ako. Alam ko hindi po ako papasa eh. Hindi po ako papasa sa pag-a-apply ko ng trabaho. Ando na po. Pasado na ako. Mag-aayos na po ng requirements ko. Ngunit yung pong isang HR na nakakita po ng aking work experience na sabi, ako daw po pala ay nagtrabaho bilang isang cashier sa gasolinahan. At tinanong po ako kung willing po ako magtrabaho doon. Sabi ko, opo. At sabi po niya, kailangan na daw po kasi ng cashier doon dahil sa General Trias po ako napunta. Kailangan na daw po ng cashier dahil bagong bukas po yung gasolinahan. Ako po ay hindi nagdalawang isip na pumunta doon, natanggapin yung kahit alam ko po na mas malaki ang kikitain ko doon sa company na papasukan ko sa Laguna. Tinanggap ko po yun dahil ang pagkakasabi, yung mga requirements mo, kahit yung ipasa mo na lang ay yung pinakamahalagang requirements. Kahit yung medical, hindi na po mo. Tinanggap ko po yun, medical ko na yun. Ay yung offer na po yun sa aking trabaho. Sabi ko, doon po ay ginabay na, parang sabi ko, kasi may kasalanan po akong ginawa eh. Kaya po ako kabado na hindi po ako pagtrabaho, hindi ako matatanggap dahil buntis po ako. Buntis po ako sa iba na naman po lalaki. Ngunit yun po ay hindi po alam nung pinapasukan kong trabaho sa General Trias. At nung hinihingi na po yung medical, sinasabi po na, yung medical po ba namin, medical na po ba kami? Ang sabi po ng manager, yung pinaka-IOC po pala namin, yung medical nyo, kahit kayo na lamang dahil kailangan ng tao dito, hindi kayo lahat kailangan makaalis. Kahit isa-isa na lang muna kayo. Kahit magpa-medical na lang kayo, ang ginawa ko po sa medical ko, pinik ko po. Dahil alam ko po, hindi po ako papasa sa medical. Kahit alam ko po na yung po ay ginamitan po upang malaglag yung bata, hindi po ako sigurado na nawala siya, kahit po ako ay dinigil. At dumating nga po yung ganon, dumating po ang isang araw na dinugo po ako. At ang akala ko po, at dinala po ako sa hospital ng 13 Martires po. Doon, nung dinala po ako, hindi po ako tinanggap. Pinahanap po ako ng ibang hospital na tatanggap sa akin, ngunit wala pong tumanggap sa akin. Umuwi po kami noon dahil wala pong hospital na tumatanggap sa akin. At pagkatapos po noon, parang yung dugo ko po, pagdurugo ko, parang naging menstruation lang po, natatol ako sa pagpasok. At dumating nga po, pagkatapos po ng isang linggo, doon po bumuhos yung, talagang dinugo na po ako. Na yung
Nung umuwi po ako sa dorm, wala po akong kasama. Ako lamang po mag-isa. Si Ate Bioli po nakapalitan po. Siya po yung kapalitan ko sa pagkakasyon. Dinugo po ako mula alas 2 hanggang alas 10. Doon po ako nakapag. Doon ko po naranasan na gigising po ako, nasa loob po ako ng siya. Yung tumi ko, yung dugo ko, magkalahok na po. Inayos ko lamang po yung sarili ko doon. At ilang minuto lang po, ilang minuto lang din po ang nakaraan. Pagising ko po, andun po yung dumi ng aso. Nasa harapan ng mukha. Ilang beses po ako nahimatay. Pagising ko, nandun po ako sa ilalim ng lamesa. Pagising ko, kukuha lamang ako ng tubig. Pagising ko, nandun na po ako sa ilalim ng upuan. Wala po akong kasama. Patuloy po yung pagdurugo ko na wala akong kasama. Ngunit, sa pagdurugo ko kung yun, patuloy po na bigla po sumakit na yun talaga yung tiyan ko na doon po lumabas yung ba. Binalot ko po siya sa isang damit. Binalot ko po siya sa isang damit at doon po binalot ko din yung sarili ko. Dahil doon po hinang-hina na ako. Wala na po akong lakas. Binigyan ako pinagsunod. Yung po sa bawat pagsubok ko, pinag-iisa po ako ng Panginoon. Na lagi niya po ako hindi niya binibigyan ng kasama. Nung po, wala na po ako talaga po sariwang dugo na ang lumalabasan na parang wala na po akong buhay. Nandun po na po, parang nakatulog na ako. At bigla pong sa pagtulog ko, parang nasa isang lugar na po ako na parang hindi po masasabi langit, pero maliwanag na nakita ko po yung lolo't lola ko nakasuot ng puting damit. At ang tanong po niya sa akin, "Apo, bakit ka nandito?" Ang sagot ko po sa kanya, "Pinapunta po ako ng Diyos dito para kausapin kung saan daw po ako mapupunta, sa langit o impyerno." At pagkaraan po noon, tinawag na po ako ng Diyos, sabi po ng lola ko, "O Apo, tinatawag ka ng Diyos." At nung oras na pong iyon, nung hakbang na po ako, papasok sa pinto, bigla po may tumawag sa akin. At doon po na parang nagkaroon ulit ako ng buhay. Ako po ay nadala sa hospital around 11 po. At sa pagdala po sa akin yun ay kung gaano po nila ako tinanggihan nung una na beses na dinala po nila ako sa hospital, ay ganun po nila ako kabilis na inasikaso. Mabilis po sa alas 4. At ang rinig ko po sa doktor, narinig ko lamang po nagsalta sa doktor ay, buti, inabot niya po sa nagmadala dito. Wala na po akong dugo. 50-50 na po ako. Noong unang araw po na pagdala sa akin sa ospital, kaya siguro yun po, inalada rin po ng Panginoon na huwag akong tanggapin. Dahil andun po, alam po nila abortion yung nangyari sa akin. Nagpalaglag po ako. At nandun din po yung pulis. Dahil alam po ng Panginoon, kapag naglamang abortion, makukulong po ako. Binibigyan ako ng pagsubok ng Panginoon, pero patuloy niya ako sinasamahan. Patuloy niyang ibinibigay sa akin yung kabutihan, pinapadama sa akin yung kabutihan niya. Lumabas po kami ng hospital, wala po kaming binayadang bill. Ang nagbayad po ng bill namin ngayon, congressman, na nasasakupan po ng General Tria. Ganun po kabuti ang Panginoon, ngunit hindi ko po yung consider sa sarili ko, yung kabutihan ng Panginoon. Dahil patuloy pa po ako naging masama, andun pa po naging patuloy ako na naranasan na doon po patuloy na naranasan na nung inilipat po ako ng aking manager ng company. Doon ko po naranasan yung maging manginginom, maging dala. At doon ko po ulit, sapagkat naghiwalay na po kami ng lalaki na tumulong sa akin noon.
At doon po muli ako nakipagrelasyon sa taong hindi karapat-dapat sa akin. Marami pong pagsubok na binigay sa akin ng Diyos. Sa bawat pagkakamali ko, binibigyan ako ng pagsubok ng Diyos. Ngunit hindi niya po ako pinababayaan. Dinala niya po ako sa bansang Jordan na mula po sa pagiging galako, manginginom, andun po binago ako ng Diyos. Kaya ganun ka po kabuti ang Panginoon sa akin. Alam ko pong first step po yun na ginawa sa akin ng Diyos. At ngayon po, dinala niya po ako dito sa bansang Taiwan. At dito niya po ako binago. Ang Deborah noon, na isang makasalanan. Ang Deborah noon, na hindi nag-iisip ng mga ikasasakit ng kanyang kapwa. Yung Deborah noon na sariling kaligayahan lamang yung iniisip niya. Ito na po ako ngayon, binago ng Panginoon. Ganun po kabuti ang Panginoon sa aking buhay. Kaya patuloy ko pong pinaniniwalaan na ako po hindi dinala ng Diyos, na hindi po ako tinawag ng Diyos, na hindi po ako binigyan ng isa pang buhay ng Panginoon para hindi po magamit sa kanyang hubis. Yun po yung patuloy na pinaniniwalaan ko sa Diyos. At patuloy yung pong pinananampalatayaanan ko na gagamitin ako ng Diyos. Unti-unti na ibibigay sa akin ng Panginoon yung mga katuruan para sa paghahayag ng kanyang salita. Yun lamang po at marami po sa akin. Tinatawagan ko po ang first timer. Nakakagalak po sa ating puso na kayo po ay dinako dito ng Panginoon. Magalakad po namin na kayo po ay makasama dito sa ating bahay panambahan. Ang bahay panambahan po na inyong napuntahan ay Jesus is Lord, na wala po kaming ibang itinataas dito kundi ang pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesus. At bago po tayo, at samahan niyo po akong manalangin, pero tayo po muna ay pumikit, yumuko at manalangin po sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po na idinako niyo po ang aking mga kapatiran sa iyong bahay panambahan. Alam ko po, Panginoon, na hindi ito isang aksidente lamang. Dahil alam ko po na ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Upang makarinig sila, makapag-aral ng iyong banal na salita. Kaya andito po sila, Panginoon, sa iyong harapan, nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Ganyan po ako sa aking itinang. Panginoon, ako po yung inaamin ko po na ako po ay nagkasala, na ako po ay makasalanan mula pa ng bata hanggang sa kasalukuyan. Panginoon, ikaw nga po ay napako sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aking kasalanan. Kaya patuloy mo po akong pakalitisin ang iyong mapupulang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. At ako po'y patuloy na nagpapasakop at patuloy na kalimutan na ang aking mga kasalanan. Panginoon, patuloy mo po akong gawaran ng iyong kapangyarihan. Pagharian mo po ang aking buhay. At isulat mo po
sa aklat ng buhay ang aking pangalan. Ang sinawin ko ng aking mga pangalan. At isara mo po ang daan patungo sa impyerno. At buksan mo ang durungawan ng langit para po sa akin at sa aking pamilya. Panginoon, silyuhan mo po ito ng mapupulang dugo tumigil sa krus ng Kalbaryo. Ako na lamang po ang mananalangin. Panginoon namin Diyos, banal makapangyarihan. Lord, salamat po sa aking mga kapatiran. Ikaw na po, Panginoon, ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Ikaw na po ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay, paging sa buhay ng kanilang pamilya. Panginoon, batid mo po na sila ay walang kakayanan, batid mo po, Panginoon, kung ano ang kanilang kahinaan sa kanilang mga buhay. Kaya, Panginoon, ano yung mga katuruan na ibinababog sa umagang ito, patuloy mo pong itanim sa kanilang mga puso at isipan para ito ay magamit lamang sa kanilang buhay pang-araw-araw. Lord, ito na po ang siyang magbalik ng siksik, liglig at nag-uumao na pagpapala sa bawat isa. At patuloy mo po silang makabalutin ng iyong makapangyarihang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang aming panalangin sa dakila at ulit na pangalan ng anak na si Jesus, na aming Diyos at sariling tagapagligtas. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen.